Malaking gulo to. Sobra na. Pilipinas, pumalag na. PBBM umaksyon na. PCG, West Philippine Sea, pinalibutan ng China. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Siyempre, mula dito sa channel ni News PH. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan para sa isa na namang reaction video. At ngayon ay pag-uusapan natin ang video galing din sa channel ni News PH. Pero siyempre, bago ang lahat, don't forget to subscribe po dyan sa channel ni News PH. At muli, hinihingi ko po ang inyong suporta. No? Paki-like po ang ating video. No? Sa lahat po mga manonood po dito sa ating video ngayon. Paki-like naman po ang ating video para maka-recover po yung ating channel. At medyo nagkakaroon po kasi ng problema ngayon, no? Ang ating channel. Pero sana, no, pa-suporta na lang po. Maraming salamat sa inyo. Alright, so huwag na natin patagalin. Umpisa na natin to. Let's go. Paulit-ulit na harassment na ginagawa ng Chinese Coast Guard at ng Chinese government. Iyan yung tinatawag nating sobra na, tama na. Palagay ko, puno na nga ang salo. Alam niyo kung bakit? Kahapon po yung resupply ng ating mga barko at ng Coast Guard para dun po sa BRP Sierra Madre ay hinaras na naman ng Chinese Coast Guard. Pinalibutan ang ating dalawa at ang barko natin o tatlo ng halos 14 na mga barko ng China. Dami, At talagang tayo ay ayaw payagan na makapag-resupply doon sa ating mga sundalo na nasa ayungin. Samantalang yan ay ating obligasyon dahil mga kawal yun ng pamahalaan na wala namang hanap buhay doon kung hindi magbantay lang ng ating barko at ng ating karagatan under exclusive economic zone. Pero ang China ayaw tumigil. So sobra na, tama na. At talagang hindi ko nga alam kung hanggang kailan hahaba, hanggang kailan magpapasensya ang ating pamahalaan. Hindi ko po sinasabing makipag-away. Pero yung issue po na ipakita ng ating estado ang ating karapatan, hindi lang sa protesta, hindi lang po sa salita, palagay ko baka napapanahon na kung ano man ang paraan na dapat gawin. Ayan po yung ginawa nila. Binumba na naman. Water cannon. Ayan o. Ayan o. Binumba na naman po ng water cannon yung ating pong magsusupply. Yan. Barko po ng China yan. So paulit-ulit na lang po itong ginagawang ito. Ayan o. Yan. No? Paulit-ulit. Barko nila yan. Na nanghaharas sa mga nag-resupply. Parang nawawalan na ng nawawalan na ng dating, no? Yung ginagawa ng Pilipinas na puro na lang reklamo sa UNCLOS, no? Pero eto pa rin, no, yung China patuloy pa rin sa kanilang ginagawang panghaharas at makikita pa natin yan sa mga susunod na araw, mga kababayan, no? Asahan natin na baka sa mga susunod na resupply mission talagang hindi na makapagpigil, no, itong Philippine Coast Guard, no, lalo na yung mga tauhan po ng PCG. No, so ngayon na-tolerate pa nila no, itong mga ginagawa na to ng PCG. Pero what if hindi na nila kayanin, no, itong ginagawang panghaharas ng China Coast Guard, no? Hindi na kayanin ng mga tropa natin sa Philippine Coast Guard, no? What if magkaroon na talaga ng isang napakalaking konfrontasyon diyan, no? So anong gagawin ng ating gobyerno? 'Di ba? So yun yung dapat na masolusyonan dito, 'di ba? Aantayin pa ba natin, no, na magkaroon ng isang napakalaking gulo, no, diyan sa West Philippine Sea? Kailangan merong isang strategic na sistema, no, na gagawin itong bansa natin o yung gobyerno natin, no, isang malaking hakbang, no, para mapigilan itong ginagawa na to ng China. So ilang beses na po na tayo ay ginaganito ng Chinese Coast Guard pa ulit-ulit at dekada na. So ayaw ko namang paunahan ang ating gobyerno, o especially ang ating Pangulo dahil siya yung Commander-in-Chief at Chief Executive. Ang akin lang pong sinasabi rito hanggang kailan tayo magtitimpi? Hanggang kailan tayo magpapaapi dito sa ginagawa ng China? Alam po ninyo, tayo lang ang ginaganyan nila Marami na pong mga bansa. Actually, hindi lang tayo, no? Marami silang ginaganyan. Pero ang pagkakaiba, doon sa ibang bansa, pinapalagan sila, no? Sa Pilipinas lang, yung ganyan yung sistema nila, no? Na ganyan nagagawa nila ng continuous, no? Yung anong gusto nilang gawin na panghaharas. Pero sa ibang bansa, hindi sila hindi umuubra, no, yung sistema na nila, lalo na sa bansang Japan, di ba?
ang nagtry ang mga isda ng China na pumasok, hinuhuli sila, pinapaalis sila, at pinatataob pa yung kailang mga bangka. Tama. Sa Taiwan, Yeah. sa Vietnam, Indonesia, South Korea, at iba pang mga bansa. Basta pumasok ang Chinese vessel na mangingisda, pinapaalis ka agad. So parang ugali ng China na walang pakialam kahit saan lugar, gusto nilang manghimasok. Hindi lang sa West Philippine Sea, hindi lang sa Pilipinas. Pero ang kaibahan sa ibang bansa, pumapalag ka agad sila. Hindi lang binubumba ng tubig, talagang hinuhuli ang mga Chinese vessel at Chinese fishermen. At tinataboy sila. Tayo hindi. Hindi natin sila maitaboy. Tayo, puro protesta. Protesta, diplomatic protest. Ngayon sa ilalim po ng Marcos administration, ang ating administrasyon sa kasalukuyan, 126 na ang protestang naipile ng Department of Foreign Affairs before Chinese Embassy here in Manila. So ilang daan pa, ilang libo bang protesta ang gagawin natin bago kumilos? So again, ayaw kong pangunahan. Pero hanggang kailan, yan ang lagi natin tanong, na tayo ay laging ganito. Kasi kawawa po yung ating mga nagre-resupply. Patuloy na kawawa din po yung ating mga mangingisda. Ayaw ko naman sabihin kung anong dapat nilang gawin. Alam ng ating gobyerno, military at Coast Guard ang dapat nilang gawin. Meron silang operational plan. At inamin na yan sa Kongreso, sa public hearing, nang itanong yan sa Kongreso kung ano ang plano at hanggang kailan ba tayo kikilos. Ang sabi ng Coast Guard, pwede ba off the record, magkaroon tayo ng executive session, doon na namin natin sasabihin. Ayun, sinabi na nila. Pero siyempre, hindi pwede ilabas ng mga congressman na napag-usapan kasi nga for security reason. Pero hanggang kailan, kasi nga po ay hindi tayo tinitigilan eh. Totally walang respeto ang China sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Walang respeto sa mga batas. Kaya paulit-ulit yan. At padami ng padami ang Chinese Coast Guard at mga barko ng China dyan mismo sa West Philippine Sea. Ang nakakalungkot pa, pagkatapos nilang muling i-water cannon tayo, nagpalabas pa ng statement ang China na tayo daw ay nag-trespassing. Tayo raw ang illegal dyan, kaya nila winater cannon. Kasi madin. So kung ganyan ang kanilang paniniwala, useless, baliwala ang ating diplomatic protest. Kaya pala Yan yung ano eh, yung pinakamagandang palusot no na kanilang naisip no na sabihing trespassing ang Pilipinas diyan sa West Philippine Sea dahil yan nasa ilalim ng soberanya ng China. Pinakamagandang palusot na nagawa ng China yan, no? Yan yung isa sa pinakamagandang strategy no na kanilang ginagawa sa ngayon, no? Pero hanggang kailan, 'di ba? Yun yung laging tanong eh. hindi nila inaaksyonan. Kahit pa nung nakaraang mga administrasyon, Arroyo, na Aquino, Duterte administration, napakaraming diplomatic protest. Wala silang aksyon. Kasi ang talagang paniniwala nitong China, tayo pa ang nag-trespassing sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Yun na nga eh. So sobra na, tama na. Paano ito? Paano yan? Okay? Diba? So, hindi na natin din alam at kung paano natin sasabihin ito. Sana naman po yung ating gobyerno ay gumalaw na tungkol dito sa karapatan na naaayon sa ating mga batas. Marami naman po, hindi tayo no to war, pero yung protesta yung idepensa sa tamang pamamaraan, hindi lang sa diplomatic protest, palagay ko, kailangan na. Kung nagagawa ng ibang bansa na kanilang hulihin ang mga Chinese na pumapasok sa kanila, kung nagagawa nilang palayasin ang mga barko ng China sa kanilang mga bansang nabanggit ko, hindi ba kaya ng Pilipinas? Ayaw ba itong gawin ng Pilipinas? Ano ang dahilan? Kasi hindi na tayo nagkulang. Ipinaratingan natin sa buong mundo na tayo inaagawan ng China. Marami ng diplomatic protest, wala pong ginawa ang China. So, siguro, medyo itaas na ang level ng pagdidepensa ng ating pamahalaan. At kung ano ang dapat gawin, military at gobyerno na ang nakakaalam. Kayo ba sang-ayon dito sa ating topic na ito? Panahon nang ipakita ng ating gobyerno itaas ang level ng pagdidepensa dahil baliwala ang mga depensang ginawa sa mamagitan ng diplomatic protest at paghahayag sa media sa buong mundo na tayo ay inaargabyado. So inuulit ko, puno na ang salok. Kawawa na ang Pilipino. Walang karespeto ang China. Kailangang ipakita na kung anong paraan ipaubaya natin sa mga otoridad. No to war, pero itaas ang level, inuulit ko, ng depensa hindi masama. Sa halip, tingin ko, personal observation ko, opinion, kailangan na yung disinformation campaign daw po ng China na ginawa tungkol sa West Philippine Sea, tinuturo nilang walang masyadong epekto or walang epekto
sa taong bayan kasi nagising na ang taong bayan at late na ang disinformation campaign para linlangin na Pilipino na tama ang kailang ginagawa sa pagkuha sa West Philippine Sea. Tama. Ito'y kasunod nga ng sunod-sunod na nangyari na nakita ng taong bayan tulad nga po ng laser na ginawa ng Chinese Coast Guard sa ating Coast Guard, water cannon, yung mga magre-resupply ng pagkain sa ating military, at yung pangaharas sa mga mangingisda, at yung madalas na pangaharas sa ating mga barko ng Coast Guard na nandyan po sa West Philippine Sea. Yun daw hong mga galaw ng China ngayon, yun ang nakasira din sa kanila. Kaya yung kanilang galaw na disinformation campaign para linlangin ang mga Pilipino na ginagamit pa iba rin mga Pilipino ay wala daw masyadong epekto na yon. Kasi nga, alam ng mga Pilipino ngayon na mali ang China. At tama lang ang ginagawa ng ating military at Coast Guard na panindigan ang teritoryo. Alright, so yung mga babayan, no? Well, sa tingin ko, nagkakaayun yung isa sa magandang nangyayari ngayon, no? Nagkakaisa yung Pilipino, no? Pagdating po sa stand natin dyan sa West Philippine Sea. No, napakarami po talaga ang sumusuportahan. Nagkaisa tayo dahil nga makikita natin, no, ultimo sa mga mainstream media, no, binabatikos nila, no, etong ginagawa na to ng China. Sumasakay sila sa mga barko ng PCG para maibalita yung mga totoong nangyayari, no, yung mga totoong ginagawa ng China diyan sa barko ng PCG, sa mga resupply mission natin. Nagkakaisa yung mga Pilipino ngayon. No, yan po yung isa sa pinakamagandang nangyayari ngayon, no, nagaganap, lalo na diyan sa mga ginagawa na yan ng China sa West Philippine Sea. Alright, so kayo, anong masasabi ninyo dito? I-comment down nyo dyan sa ibaba sa comment section at atin yung pag-usapan. Alright? Muli, hinihingi ko po ang inyong suporta. Paki-like naman po ang ating video ngayon at paki-subscribe na rin po ang ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.